much we try, Lord. So thank you. We are recipient of so much grace from you. Lord, as we begin, Lord God, studying your word in the book of Galatians, open the eyes of our understanding, our ears, our hearts, our minds, that we'll be able to really receive and live out, oh God, your message. Father, as people that are bought by the blood of your Son, help us to always, na amo yung panalipdan ng kagawasan nga imong gihatag namo. Ang dili na gyud mi mahibalik, sa pagkaulit ko sa bisag unsang butangan ning kalibutan. Kini among gipangayo amahan in the precious name of your Son Jesus Christ we pray. Amen. So nata sa Galatians chapter 4 verse 20 to 31. Galatians chapter 4 verse 20 to 31. If you can open your Bibles there. Magsugod ko sa pagbasa. My dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. I wish I were with you right now so I could change my tone. But at this distance, I don't know how else to help you. Tell me, you who want to live under the law, do you know what the law actually says? The scriptures say that Abraham had two sons, one from his slave wife and one from his free-born wife. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise. But the son of the freedom wife was born as God's own fulfillment of his promise. These two women serve as an illustration of God's two covenants. The first woman, Hagar, represents Mount Sinai, where people received the law that enslaved them. And now Jerusalem is like Mount Sinai in Arabia, because she and her children live in slavery to the law. But the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. She is the free woman, and she is our mother. As Isaiah said, rejoice, O childless woman, you have never given birth. Break into a joyful shout, you who have never been in labor. For the desolate woman now has more children than the woman who lives with her husband. And you, dear brothers and sisters, are children of the promise, just like Isaac. But you are now being persecuted by those who want you to keep the law, just as Ishmael, the child born by human effort, persecuted Isaac, the child born by the power of the Spirit. But what do the scriptures say about that? Get rid of the slaves and her son, for the son of the slave woman will not share the inheritance with the free woman's son. So, dear brothers and sisters, we are not children of the slave woman. We are children of the free woman. So the title is, Do You Want Slavery or Freedom? So we'll tackle it like this. Number one, in our outline, is the real life situation that Paul is giving here. He mentioned the two wives, the slave and the free, and he mentioned two covenants, that of Mount Sinai and the heavenly Jerusalem. Now, the second one is to know who you are, that you have been set free by your new birth. Okay, so allow me to give you an introduction or a previous study we will review. We were reminded that Paul was bringing into mind the spiritual condition of the Galatian believers, that they were once upon a time slaves of the so-called God that do not exist at all because they are not true gods. And that he was concerned because they are going back to be slaves again to these weak and worthless elemental principles of religions and philosophies, where they observe months, days, years, and even seasons to celebrate those festivals of their gods. And we can see here that he was afraid that his labor to them was in vain when he said in verse 19 to 20, My dear children,
for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. I wish I were with you right now so I could change my tone. But at this distance, I don't know else how to help you. So it seems Paul is expressing helplessness, and yet he has not given up on them yet. He's still reasoning with them by bringing two important points of being a slave or of being free. And these are the things that we are going to discuss. Kaya doon na may choice ang Galatian churches how to make, just like many believers of us today, na atong i-mix ang atong mga good works. We do these good works thinking malipay ang Ginoo when these are not the kind of good works that God really wants us to do. Yan, na busy na kahit sa mga daghang biluhaton, so daghang mga ministries, we are not even committed to any of them. Okay? So makita nato din just like them, kaning mga Galatian believers, atong gimix, no? Kadaghanan sa mga katawhan karon kaningon na kailasla sa Ginoo, ilang gimix ang ilang old religion ug ang gospel of grace. Now, nasayod man ta nga ang tinguha sa Ginoo mao gayud nga ma-set free ta sa tanan nga bondage, sa tanan nga niulipon nato, tanan nga murag nihigot nato. Okay? Nya, ano mo balik man ta sa atong previous way of life. Gusto niya nga ang tanang mga kabataan niya o tanang mga iyang na disciple sa Ginoo, tanan nga iyang nasultihan may tungod sa ebanghelyo, maka-experience yun sila full freedom gikan ni Kristo Jesus. Kay mahal ang pagbayad sa atong kagawasan, mahal kaayo. Subutan na ta sa point number 1 nga gi-bring ni Paul. Nag-discuss siya sa verse 21, ningon siya nga, nasayod ba mo kung sa gisulti sa kuan sa scripture may tungod sa balaod? Kasabot ba yun mo? So, gi-challenge niya ang ilang understanding. Nanguta na siya, unsay basis ninyo, unsay asa mo nagbarog ani, unsay inyo gikuha ni kaning inyong gipangbuhat karon. So, just like us, kinahanglan makasabuta sa atong gipangbuhat ug kung diin sa nato nakuha na nga knowledge. Okay? Kay importante kaayo na kay sa atong panahon karon daghan kaayong information, flooded ang internet of many informations nga dili gyud insakto ug dili gayud tinuod. Mao na nga daghan gani karong mga katawhan, they hate Israel without even knowing kinsa ang Israel ug kung sa gibuhat sa Hamas ug sa mga kontra sa Israel. Ana bitaw, and even people like karon ang United Nations, no, they walk out sila pag istorya ni Netanyahu. Kadaganan sa mga European nations ug ang West karon they hate Israel, nilaban sila sa Palestinians nga niadto sa ilang lugar nga nang rape niya nang ang kidnap pa jud og mga katawhan, nagmatay og mga babies, nipatay mga tiguang. Ana bitaw na silang may binuangan, anyat sila karon ang gipasanginlan nga sila ang dautan. So manang kinahanglan klaro ang atong mga nakuha nga mga facts o kamatuoran. Hindi ta basta-basta mutuo kung sa atong madungog from people, from real talk, from videos, from YouTube or whatever. Tanaw na to, kinsa ni sila nga nag-istorya. Kaya even people nga nag-ingon nga they are believers, tagahan kayo nga believers nga di-deny sa existence sa Israel. Nga di man pwede ma-erase ang Israel. Okay? Kaniyo man ang Ginoo mitrasan ng buwan na nagbituon di na mapapas ang Israel. So, kung why basis ang sa katawo sa iyang gibuhat, then mo nang masud jud siya sa daghang mga dili mao nga mga practices. Nya daghan sa kay mga tao karon nga ilang gituis jud ang mga narratives, ang mga kamatuoran aron lang sila dunay content. That's like content. Nya makapangwarta sila. Okay, it's about money. It's about money right now. No, people kay free man, free sa sending messenger, free sa YouTube, free sa daghan na kayong platform karon where everybody can tell and say what they think and they feel or their opinion on a certain matter. Niya ang mga tao mungangara
Unya mukaon aning tanang nga information without discerning kung insakto ba ni o dili. So mao ni gingon ni Paul, tell me, you who want to live under the law, do you know? Hibaw ba jud kaon sa gisulti sa balaod? So naghimo siya rhetorical question, no, para makutaw ang ilang hunahuna. Unya kaning rhetorical questions ang hatag ana nga question siya sa dang mo answer mo nang makita nato sa verse 22. Nganingon siya, the scriptures say that Abraham had two sons, one from his slave wife and one from his freeborn wife. So makita nato din nga sa dihang ihatag si Paul sa iyang answer, sa iyang question nga gilabay niya, na siya mismo ni answer, iyang gibasihan sa kasulatan. Okay? So mo nang importante jud kayo ang Bible. So the Bible brings about the truth of everything in this life and in the life to come, and most of all, para di ta mailad sa mga pinuang sa kalibutan karon kay si Satan daghan jud kay siya rog mga tao nga magsisulti og mga di maong. So, kung natin pagtuo, ang ato jud is basihan ang Biblia. Kay kung grounded ta sa pulong sa Ginoo, stronger ta sa atong faith. Ita dali mauyog man ta, pero di ta malaglag, o di ta matumba. Kay nga atong mga decision ma-base sa power and wisdom of God, ug dili sa kalibutan. So, ingon siya nga dinhi nga sumala sa kasulatan, si Abraham dunay duha ka anak. Anak sa slave nga wife ug ang anak sa freeborn nga wife. Okay? So, asa man nato makita na ang Book of Genesis nagsulti nato sa gikan ni Abraham, and I want us to start there. Okay? Sa Genesis 11 verse 27 to 31, makita nato nga si Abraham nagkuyog siya kay buhi pa iyang papa si Terah. Gikan sila sa Ur of Chaldeans. Okay? Mauni ang southern Iraq. Okay? So gikan ngadto ang iyang papagida sila ngadto sa Kanaan. Pero pag abot nila sa Haran, nihunong sila ngadto lang sila ni Puyo. Asa maning Haran karon, mao ni ang southeastern Turkey. So makita nimo kaning mga nasod, mao ni ang nakikontra maayo sa Iran, Iraq, Turkey sa Israel. Unya si Abraham mao ang gitagaan sa Ginoo sa panalangin nga na siya anak, mga anak, ug daghan kayo nga sama sa bituon, sama sa sini kanang sand in the sea. Okay, so mao ni siya nga makita nato nga ang fulfillment sa Ginoo sa iyang blessings nga gihatag ni Abraham. Okay, naguna na ko sa akong gitundo. Apil na tana, daghan naman jud kayo. Okay? So, in addition, nga info lang, ang Kanaan dili na siya single country. So, kung kaning gi-occupy sa Israel, gamay kay na nga portion sa gi-promise sa Ginoo. Kaya ang Kanaan jud mismo is apil na ang modern day Israel, ang Palestinian territories, ang part sa Lebanon, Syria, and Jordan. Kay imagine ka, anak uta kadako ng ilang nasod. But even nga gamay kay sila, God is helping and protecting them. So akong gisend din ang sending map nga makita nimo nga 1,000 kapin man dahil ni ka kilometro ang ilang gi-travel from Ur to Haran. Okay? So pag-travel nila ni Abraham from Ur of Chaldeans, ang iyang iyang wife si Sarai, wala pang usba sa Ginoo yang Sarai. Nya karon ibaw na to Sarah. Ug ang iyang nephew nga si Lot, anak sa iyang brother, namatay man iyang brother dito sa Ur. So in Genesis 12, okay? Namatay na iyang papa sa Genesis 12, atong mabasa din nga ang Ginoo nitawag sa ni Abraham jud nga, oy, biya sa imong pamilya, biya sa imong nasod, biya tanan adto sa Kanaan katong yuta nga akong gi-promise nimo, ug duna sad koy promise na blessings. Okay, so in Genesis 12 verse 2 to 3,
This is very important passage nga kinahanglan makasabutan. Ingon ang Ginoo yang promise ni Abraham. I will make you into a great nation. Kinsa nakahimo nga great nation hangtod karon makita gyud nimo great nation kayo ang Israel. 7 ang iyang mga kontra, yung nagana makadaghan kay as ang France, as ang UK, o uban pa mga countries sa Canada, di ganahan mo ilang niya nga as a nation. Okay, ganahan sila nga doon na yung Palestinian state within gani silang country. So, but hey, tanawa, unsa man sila? Nakadepensa silang kagulingon because God says, I will make you into a great nation, and that is the modern day Israel right now. Yan ingon sa siya, I will bless you. Personal sa na siya. Blessing. Yeah, I will make your name great. And up till now, we still know about Abraham. O, di lang anak, may mo siyang blessing. Blessing sa tanang tao nga moilo sa Diyos nga iyang giilahan. Yan ingon sa siya, i-bless na ko ang mo-bless ni mo, tungluho na ko ang mutunglo ni mo, ug tanang tao sa kalibutan, ma-bless through you. Manang, ang makakita ka, nations nga ni go against Israel, down yun sila. Tanawa, unsa na ni mga nasura. Okay? Ang England, of course, sa kitata, it's going down yun. France, one aside. Daghan na sila, it's falling down. Dili lang London Bridge is falling down as ang ubang nasod na ni himo og attempt na ang Israel ilang yung papason. Now, ang naitabuan ni, sa diyang gitawag si Abraham sa Ginoo, 75 years old pa siya. Nya, usa pa yung wife, of course. But however, in the course of time, na wealthy siya, kay daghan na siya og mga animals, kay by animals man to sa una, di man nga mga kayutaan, kay balhin-balhin man siya. Unya, kay dato na kay siya, makapalit na sila og servant. Kay paliton man tong servant sa una. So, na doon ay personal maid si Sarah, gitawag og Hagar. Og nahimong wife ni Abraham si Hagar, okay? Nga nakahimo sad siya og lain nga anak pinaagi ni Hagar. Naguna pa manggani si Ishmael, una pa si Isaac. Now, nag-describe si Paul din sa verse 23 na ang kaning anak sa slave wife was born in a human attempt to bring about the fulfillment of God's promise, but the son of the freeborn wife was born as God's own fulfillment of His promise. So makita nato din hinggang giklaro kaayo ni Paul nga ang free woman ang Ginoo ni fulfill kini promise man siya. Ang katong sa slave attempt nila ni Abraham nga makaanak sila. So before we go into that, tanong tanan to kinsa ning slave woman? Okay? Mo ni si Hagar, no? Nya iyang anak si Ishmael. So makita na nato dinha sa verse 23 sa atong gibasa. Ilang attempt nga ilang tabangan ang Ginoo nga magkaanak sila. Kay mura para nila after 10 to 11 years, uy ang Ginoo nakalimot lagi oy sa iyang promise. Nya iyang asawa nga samot na ko kagayo, tiguwang na jud kaayo ko. So Abraham, dog sa akong helper. Nya panganak pinaagi niya. Nya agrira sad si Abraham. But that was a big mistake. We cannot help God in fulfilling His promises to us. Wa mo tayo mahimo ana. Siya ni promise, siya ang mo fulfill. Pwede ba dahil na kung namingon ni mo palitin na kang house and lot, kaya mo palit og house and lot ni mo, kaya dugay kay ito ni palit ang taninguan. Ang ni-promise ni mo nga palitan kang house and lot. Ano ba? Example lang na ba? So, nasayod ta, the moment we start kanabitang mo doubt na ta sa promise sa Ginoo, that is unbelief. Manang mo pray dito sa Ginoo nga Lord, kung doon namang gani ko'y unbelief, no? Lihilis matingali akong faith, kay faith is a gift from God man sad. Why kita pa sa ilo? Yung mga isa ta sa Ginoo nga Lord, increase ang akong faith. Okay? So, morning 14 years older si Ishmael ni Isaac, kay si Abraham, sangdang nanganak na siya, 100 years old na siya. So makakita ni mo nga, impossible for Abraham and Sarah nga manganak sila.
But because God made the promise, ang ila lang muuto o muhuwat. And again, to wait upon the Lord is a very difficult thing for us human to do. But that is also the time that God is building, strengthening our faith in Him. So kung dunay gi-promise ang Ginoo nato, are we willing to wait? That's the question. Kaya a lot of times mag-unag kita sa Ginoo, no? Okay, so dito mag-una-una kay makasala ka ni ana. So mo nang gi-refer din na sa verse 23 nga si Isaac mao ang son of the freeborn wife kay namabdos naman gyud si Sarah. Now, nari sa another point under sa 1, naghisgot si Paul din sa verse 24 of two covenants. Pero illustration lang ni, metaphor, pananglitan lang, di ba? Although makafit in si Sarah o si Hagar sa iyang example at isip illustration. Ningon siya din hinga, kaning duha ka babay nagsilbi nga illustration sa duha ka kasabutan sa Ginoo. Ang first nga babay, first woman nga sa Hagar, nagrepresenta siya sa Mount Sinai, diin ang makatawhan naka-receive sa balaod ug naulipon sila dinha. So, kung backward ta mo tan-aw ta nga to sa Exodus na dili sa Genesis, si Moses nakadawat sa balaod sa Ginoo nato sa Mount Sinai. Kay at that time naggawas naman sila sa Egypt. Unya as people of God, of course kay siya ang nilukat nila, siya ang nipalit nila, siya ang naghimo nga mahimos lang gawas nun, diningon ang Ginoo, ako ang inyong Ginoo, kung kamo ako makatawhan, maghimo ko og balaod nga inyong sundon aron mahimo mong pinasahi, different mo, unique mo kind of people than the rest of the people. Kaya the people at that time were worshiping so many gods, taghan silang Diyos. And God was making an example among the Israelites nga ang simbahon Diyos sa tanang tao sa kalibutan usara, si Yahweh. Okay? So, mo na nga dinhi. Sakto kayo ang saying ani, ang example nga gihimo ni Paul for Hagar and Sarah. So makita nato dinhi nga ang ilang situation of status in life ni-represent jud sa point nga gibring ni Paul ngadto sa mga Galatian churches, especially ang mga Hudiyo nga kibaw kay sila sa ilang history, kay ilang man ang history. Okay? So si Hagar, of course, ulipon siya before ni Sarah, nag-represent siya sa Mount Sinai, kay again lagi ngadto gihatag sa Ginoo ang balaod ni Moses. Niya ang NLT translation ani nagsulti nga ang word enslaved. Enslaved meaning they were become subject to the law of God. As I've said, yes, they become subject to the law of God because God is their God and they were God's people. So kaning word slave or servitude or enslaved, murag mo connote ni og losing kanang may kang ulipon kung murag wa kay freedom, no? In a sense, it is true, wa kay freedom. Kay gipalit man ka, gilukat man ka, okay? But kung kita karon na namatay kagawasan diha sa Ginoo, kung makasala ta, ang atong kagawasan mawagtang. Kay nga naman, mo enter the dragon si Satan o kuptan ta niya sa iyang pamaagi. Kay kung magsigi tag balik-balik sa sala nato, ingon si Jesus Christ sa John 8:34, mahimo jud kang ulipon sa imong sala. So, do you think we have control sa atong sala? Wala. That's why we need God's power to be upon us aron ta mahimutang gawas nun sa pagkaulipon sa sala. So, ang tanaw na to sa pinabali, ulipon man sa Ginoong Hesus. Okay? But anindot lang ang pagkaulipon diya sa Ginoo kay nga naman ang balaod nga iyang gihatag man niya to protect us, not to harm us. Unya sayon sad kay pagsunod sa balaod kung doon natay relationship sa naghatag.
kung in love kay ta sa naghatag, kay nakibaw ta nga, ang naghatag sa balaod, love kay ta niya, para ta niya maproteksyonan, matabangan, ug matagaan sa tanan nga kinahanglan nato nining kinabuhia. So mo nang para nako, to be a slave of Christ is the best place and the best kind of slavery kaysa mahimutang slave ning kalibutan na o mahimutang slave sa kinsa nga tao o mahimutang slave sa atong mga sala. Okay? Pero mo lang ni, ang tao manggod makasasala gyud tang tanan. Rebelde kay ta, self-sufficient ta para nato, ay labi na kung natay daghang kwarta para nato, I don't need God, okay na kay ko. Or as if ang money will give you a place in heaven. Pero kung tagaan gani ang tao nga sinful, rebelde, self-sufficient, umingon ta nga i-obey ang balaod sa Ginoo, para nila attack na sa ilang kalag. That's atrocity to their soul. Kaya diba? Anybody na tagaan nimo og balaod, tagsara ang mo sunod. Mo oppose gyud, mo supak gyud sa balaod. So, ang gi-refer ni Paul dinhi was that ang atong obedience sa law, kung wa diha ang spirito sa Ginoo, impossible. Madang, that's why the Holy Spirit was given to us, dwell in us, nagpuyo dinhi kanato, because that's the only way that the power of God will be upon us para ta maka-ingon sa sala. No. Eh kung wala di ang Holy Spirit nato, di gyud ta kaingon og no. Now, dili nato mapasud ang Holy Spirit kung di sad ta mo ilaong mo dawat, kasi Kristo Jesus ang nagbayad sa atong sala ug siya ang Ginoo nga gipadala og Mesiya nga gipadala sa amahan. So man nga, the gospel itself is freedom for anyone who wants to be out of slavery. Mana makita nato din sa Bible, no, sa especially din sa Old Testament, it's the life story. That's his story, God's story with his people, Israel. Ang ilang disobedience diya na nila, constant disobedience. Ya, tungod ni ana hangtod karon, they suffer because they want to be under the law instead of under the grace of God. Okay? So, sama sa gi-point out ni Pablo sa Galatians 3:24-25, nanimong siya nga ang balaod na himong guardian nato hangtod moabot si Kristo aron iya tang himuong sa ini kanang walay sala pinagi sa atong pagtuo. In English, the law was our guardian until Christ came that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So, sa verse 25, ningon sad siya, ya kani karon, ang kaning Jerusalem karon, susama ni siya sa Mount Sinai in Arabia, tungod kay kani siya ug ang iyang mga anak are in slavery to the law. So in the same manner, ang Jerusalem karon ug kani adto, the same lagi kay wa man gyud na sila mosulod sa pamaagi sa Ginoo. Ganahan sila nga maulipon sila sa ilang mga sala, sa ilang mga whatever there is. Manang karon makita na to nga ang Ginoo is allowing all these trials right now in Israel to purge them, to cleanse them, uyog sila para ang mga katawhan na ready na kayo nga wasa kasabot nga nila nilang kinabuhi will open their eyes and their heart to God, and God will come and save them. So kay daghan nila gyud still do not acknowledge that Jesus was the God, the God's Son, sent by the Father to save them. Dili sa Roman Empire, but to save them from the fires of hell and to give them full freedom. So mana nga, ang Ginoo is not done with them yet. God will still come a second time to deliver them. Mana nga, let's continue advertise Deuteronomy, encourage ko na to. Let's continue to watch what's going on in Israel. Okay, yeah, please tune in to the right people. Again, akong recommending nyo si Amar Charpati or One Israel, bitaw or mangutana mo if these are kadaghan mo kayo ng mga gawas-gawas sa YouTube, if they are really
pro-Israel, kadaghan sa mga Israelites nga di kontras lang kaugalingong tao. Okay? So, kung tanawon nimo ang mga world events right now, ang mga nakitabo sa kalibutan right now, is pointing us nga closer ta than we first believed sa second coming of Jesus Christ. Nga mag-una ang preceded by the rapture. Mag-una ang rapture. Waon ta, then the second coming of Jesus Christ. Kung naagyo ta sa Ginoo, kung atong gi-practice ang freedom that is in Christ Jesus. And then sa verse 26, ningon si Paul, but the other woman, Sarah, represents the heavenly Jerusalem. She is the free woman and she is our mother. So si Sarah, of course, ni-represent siya sa heavenly Jerusalem. So daghang commentators ningon nga ang heavenly Jerusalem ni-refer sa Jerusalem nga mugawas unya, mahitabo unya, based in Revelation 21:10. It is a spiritual city of the Christian is a member here and now. Kung nata din hipo patas sa bagong Jerusalem, dito utang Jesus Christ, member na tangad to. Kay sa Philippians bitaw gisulti man din ha nga ang atong citizenship is in heaven. Ang uban lang sad nga mga Bible scholars, nagsulti sila nga ang gimin din ha is ang church or as being of heavenly origin. Yes, ang church jud ang origin ana from heaven man yun, kay supposedly ang church is a group of people that worship the true living God. But nasawid na santa, ang church karon is mixed. Nasudlan og mga mini paragod ani pagbiya ni Paul din ha sa Galatians churches, ya daghan man ang churches iyang gipang tuko din ha. Sudlan dayon og dili mao. Samot na sa atong time karon. Okay? So mo na nga we need to be alert, watchful and prayerful. So si Sarah ningon siya nga siya atong mother. In a sense, yes. Kaya ni-represent man siya sa mga tanan nga wala nagpailalom sa balaod o relihiyon, kundi nagpailalom sa grasya sa Dios. Katong nisalig sa kapasayloan sa ilang mga sala, katong nidawa sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo Jesus dinhi kanato. O nag-ikikutlo niya ang Isaiah, ang book of Isaiah, kikutlo ni Paul sa Isaiah 54:1, nganingon siya nga, Isaiah said, rejoice, O childless woman, you who have never given birth, break into a joyful shout, you who have never been in labor, for the desolate woman now has more children than the woman who lives with her husband. Akong i-quote ni si Barnes, no, ang komentary, aning Isaiah 54:1. Ningon siya, ang object ko no, sa apostoles nga si Pablo, sa iyang pag-introduce niya dinhi is to prove nga mga Gentiles as well as the Jews makapartake yun sa privilege connected sa heavenly Jerusalem. Kaya iyan naman ang gisulti nga ang Jerusalem from above is the common mother of all true Christians, whether by birth, Jews or Gentiles. So ang naiuban ani nga mukiglas jud ani, and therefore iyang gitagag proof from the Old Testament. Nagikutlo ni sa Old Testament na Isaiah. Ang kaning connotation was pertinent and would illustrate the sentiment which he had just uttered ni Pablo. The mention of Jerusalem as a mother seems to have suggested this text. Isaiah had spoken of Jerusalem as a female that had been long desolate and childless, and now rejoicing by a large accession from the Gentile world. Kaya na-appeal naman ta, in short, yes, gamay ra kaay ang mga, kung tanawan naman, gamay ra silang mga Hudiyo, no? Pilara na sa kamilyon. But tungod kay daghan na kaayo ang mga nito ni Jesus Christ around the globe. Okay, mo na ingon nga, katong barren, which is Sarah, nga way anak, nga usara ka buk anak, pero karon daghan kay siya anak, appeal na ni ang mga Gentiles sama kanato ug ang mga Hudiyo ug kini nga prophecy natuman na gyud. Okay, mao na nga salamat ta sa Ginoo nga naapil ta. Nagipunit ta niya. Iya tangi tangayan, no, we were in the middle of our sin when God loved us and showed and revealed his love for us. And then salamat lang ta nga giabihan sa Ginoo atong mga mata,
atong hunahuna, atong kasing-kasing may tungod kaniya. So mo ni nga after nahimong illustration si Paul, nibalik siya ngadto og pag-remind sa mga Galatian church nga kinsa sila. Ang ilang identity ba iyang gibalik nga dapat kasabot mo kinsa mo. Okay? So mo ni ang second point na to, ningon siya sa verse 28. Ug kamo dear brothers and sisters, mga anak mo sa promise, pareha ni Isaac, but i-persecute man mo by those who want you to keep the law. Pareha ni Ismael ba, the child born by human effort, i-persecute sa niya sa Isaac, ang anak born by the power of the Spirit. So, grabe kayo ang dako kay nga remark here na gibuhat ni Pablo na that they were the fulfillment of the promise instated in verse 27. Na ang children of the promise like Isaac, pareha nato karon, i-persecute jud ka. If you are a true child of God, in other words, i-persecute ka. Kung why ni persecute nimo tungod kay wa ka nagsaba kinsa ka, wa ka nag-share sa gospel, wa nimo puy ang ebanghelyo ni Kristo Jesus, ug labaw sa tanan, napakasasala. Naulipon pa. Pero sa dihang bisa pagwa kay mosulti kun tungod kay nakita sa imong kinabuhi ang imong gugma o kahadlok diya sa Ginoo, makonvicted sila. Nya tungod kay makonvicted sila, silutan ka, i-persecute ka, bisa kung sa ilang buhaton against nimo. And to be persecuted is a sound proof that you are a child of God. So never be ka na mura kag kabatian ni nag-Christian ta, oy, ginitan ta sa atong family, ginitan ta sa atong mga friends, wala kay mga friends, mao ni mao na, ibudol ko nila, mapalayo sila kay magbaba, Kristo, Ginoo. So, mao yun ay mahitabo. Okay, so manandi ta mo makuyawan. So ang ato is mubarog ta. Must stand strong and firm sa persecution. Yan nga si Paul din, ayaw mo embrace sa Judaism. Kay iyang embrace ang Judaism kay ang mga Galatian churches grabe man kay persecution lang adto. Nga likon sila sige magpailawom lang ta ning mga Judaizers, oy kay medyo naman na sila yung mga power of strength diri. Di ba inanat ang mga tao kung nang persecuted ta magpalaban ta og tao, bis magpalaban ta sa Ginoo. So nasud silang legalism, nasud silang good works, and they fall out of God's grace. Mao na ang great concern ni Paul nga nitalikod sila, dali kay silang nitalikod. So mo nang lingon siya sa verse 30. What do the scriptures say about that? Again, ningon siya, unsa may gisulti sa balang kasulatan ni ana? Ningon ang kasulatan, oy papuaan ang anak sa ulipon nga babae. Kay wa na sila ilabot sa inheritance sa anak sa babae nga free. So, ningon siya nga, kamo mga brothers and sisters, kitawag niya po niya brothers and sisters, bisa ganduda sila kung sa bagyonista, tinura bigyan silang lidawat, pero ni kon gyapon siya, nag-hope siya. Yan siya nga, we are not, apil siya, dili ta anak sa slave woman, anak ta sa children, we are children of the free woman. So, pag declare ni Paul ani, bold kaayo nga niingon siya, ang Judaism o Christianity, dili pwede magkuyog. They're not compatible. In short, kinanglan, ningon siya din na, kailan mo separate mo severe mo cut ties mo sa Judaism. Sama sa ubang mga reliyon kung asa mga reliyon gikan. Kaya ang reliyon is a set of do's and don'ts, thinking ang Ginoo malipay ni ana. So kung cut ties sila sa Judaizers and stop practicing Judaism, they will be like Ishmael. If they will not, by the way, okay, kung di sila mo cut ties, mapares lang Ishmael, di sila ka-inherit sa promised freedom na gikan sa gospel of Jesus Christ. Balik ko na po. Kita sa mismo, kung dili ta mo makiglagyo, dili ta mo cut ties, dili ta mo biya sa mga katawhan, nga mo kaon sa atong pagtuo or mo pahili sa atong pagtuo niya kanang himo ba gyud ta kulipon nila niya kita sad kadugay mo embrace na lang ta nila ay ningon ang Ginoo then imong gibaligya imong kagawasan nagpaulipon jud ka kay ang salvation by works can never
and should not exist together with justification by faith in Christ alone. Ang tao mamili din siya whether he wants to be in servitude of the law or experience freedom by believing the gospel of Jesus Christ alone. It doesn't matter. It doesn't mean na there is no good work kung mahimo kang magtotoo. Namaga po yung good works. Ang good works is the offshoot. It's the byproduct of your love for God. Dili kay naghimo ko good works para ko i-love sa Ginoo, dili. Naghimo ko good works because God loves me and I love him and I will do him. Lord, I love you. I will do these good works. And the very good works God wants us to do is tell people. Tell people that God loves them. God is willing to forgive them if they're willing to go to God and be cleansed. So, pangutana ani karon in conclusion is, asa man ta sa atong journey? Are we truly walking as free people or slaves? O kung slave ta, asa man ta na slave kang Christ or sa law? Dash religion, dash works, dash etc. Remember, in Christ, there is freedom. Yes, may mutang subject niya kay iyatang gipalit, iyatang gi-redeem from condemnation through the law, pero isip iyang subject, kinahanglan sa tamo obey because if we will not obey, wala ta niya. But iyang manggihatag ang iyang power through the Holy Spirit dinhi nato para ta maka-obey. So, wa pa ta pasagdi sa Ginoo, gitagaan man ta niya sa gahom sa balang espiritu. So anong di man ta mo padayon sa grasya? Anong di man ta magpadayon nga gawas nun? Okay, ang ato lang gyud is to fully understand how to live this freedom nga di na to abusahan. Kay every day man good, mo wake up ta making choices, mahimo kong slave or mahimo kong free. So I hope mo choose ka all the time to be free in Christ Jesus. Mana ang kanta, I have freedom in the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, salamat mi sa kagawasan din ang gihata Ginoo ba. Mo na nga kasabot mi sa grabe kanindot nga kagawasan Ginoo nga dapat di jud mi magpaulipon sa bisan kinsa, bisan asa, bisan unsa pa kalisod sa sitwasyon. Lord, we're going maka-imagine lang ko Lord, many family members, friends, relatives, may mas lang ulipon on this coming duol na nga adlaw when you take us by rupture. Kay the enemy, Ginoong Diyos, demand yun, natatakan sila. And that system is already here. Gipangplano na work na, even sa lahilang ison, na Lord, tattoo na lang. Para ang ilang tanang transaction is through that tattoo or chip or whatever it is, Ginoong. Father, please, aside me, doon ay mga katauhan na pag-iwasan ng panahon. Hindi sila magpatato. They will not worship the beast, but they will only worship you. They'd rather be, dili sila free nga makalakaw, dili sila free makapalit, lisod ilang kinabuhi, dili sila makakaon, o tago-tago sila, but inside of them, they are free. Kaya wala sila magpaulipon, Ginoo. Lord, there are many parallels in this sa among life also, where there are like beasts, they want us to be in servitude to them. Please, Father, set your people free from them and cause your people also, Lord, to have the heart and the mind to stand up and to sever ties from anyone that will subject them to servitude sa ilang mga hugaw o ilad o pati nga pamaagi. You called us, O Lord, to serve you, not men, especially ang mga katauhan na Ginoong Diyos do not recognize the freedom that you have given us. They want, Lord God, for us to become their slaves. But far be it, Lord, that we will serve them. Father, we trust you, Lord, because every day we have to make decisions. And there are challenges one way or the other.
Niya, amahan, ang paghimo sa kapilian nga Ginoo ba? Nasayod ka, muintail o daghan pa kay mga butang. Pero amahan, Lord, kung yun lang kagutang, Lord, kung bang among wata, among panglawas, among bang kaon, among bang needs, whatever, Lord, ikaw ang Ginoo that have been providing us, have been helping us. Sa mga katawhan nga wa pa jud kasuway Ginoo what it is nga wa jud ka. I know, Lord, how hard it will be for them to be out of a certain place, to be transported or to be transferred in another place na wakakibaw sa may tabo nimo. Just like Abraham when you called him. He doesn't know what will happen to him, but he just obeyed. That's why he's the father of faith. So cause us to be like Abraham. Cause us to be like the patriarchs of God. Cause us most of all, O Lord God, to trust and believe in your Son, Jesus Christ. Whatever the situation right now sa inyong mga katawan, please speak clear and loud, Lord. If they have to severe ties, baptize, separate, O God. Let your words come to all of us. For some way or another, Lord, ang uban tingali, tagtaod na nagbuhat, ang uban, mapay pag-ampo, ang uban pa, Lord, maabot pa tingali na nga desisyon o Ginoong Diyos, Amahan, sa maabot ng mga adlaw. But Lord, you are our God, our Father. We choose, Lord, to serve you, to love you. We choose to be your subject and not to be subject of anyone's devilish ways o Ginoo. Amahan, salamat kay Ginoo. Imong kadaugan, himayaan, mamo ni ibalik kaning natin. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so is there any question sa atong kuan nga ba mo yung mga go through nga lisod mo decide whatever or doon na lang hit home sa inyong kasing-kasing sa inyong nahuna na ganahan nyo i-share the floor is open. Ang